nag-aaral po kami ngayon sa University of Santo Tomas. We are taking up the course of Advertising Art. At siya po si Judith Calanya po. Gusto lang po namin kayo interview about sa Sacrament of Anointing of the Sick. Pwede po ba muna kayo magpakilala at kung saan po kayong parish? Si Father Edgar Buandero, presenting assign sa St. Joseph, the Workman Parish. Yung Sacrament of Anointing of the Sick is one of the sacraments. At yun din ang kahulugan noon ay yung pastoral care for the sick. How the church care for, especially for the sick person. Eh, bahagi yun ng community natin. As a Christian community. At hindi naman natin maiiwasan na mayroong mga magkakasakit. At during the time of Jesus, talagang mayroon siyang special concern sa mga sick people. So, ang simbahan din bilang katawan ng ating Panginoon, bahagi tayo sa katawan ng Panginoon, kailangan din natin bahagi din sa ating mission. Pag-alaga ng mga bawat isa, especially yung mga taong may karamdaman. Usually, ang last rite, tinatawag yun na extreme unction. Yun ang dating concept o tawag ng sakramento ng anointing. Usually, yung extreme unction, tinawag extreme, dahil bibigay lang yun sa mga nasabingin ng kamatayan. It's a very long rite. Magasahan, kasama ng pagsisisi, maraming mahaba yun. So, kasama na yung pangungumpisan sa mga maisip. Pero yun na nga, binibigay lang yun doon sa mga nasa bingin na ng kamatayan. Yun ang dahilan na tinatawag at sinunod. Magkakasakit ka, na lalong-lalo na kung talagang maisip na baka mayroong mangyayari, mamamatay. So, kailangan i-prepare na yung sarili. Dahil alam natin na ibig sabihin ng sakramento. Diba? Na ang mga sakramento ay sacred moment instituted by Christ na magkakit sa atin magbigay sa atin ng sanctifying grace. So, kung nasa grasya tayo ng Panginoon, ibig sabihin, patitiyak natin ang kaligtasan. Actually, at this present time, ang Sacrament of Anointing is also the Sacrament of Healing. Maraming mga panahon na gumagaling din, at saka yung oil na ginagamit. Parang oil din na kung sa sakit yung makasapasuhan natin, gamit tayo ng oil, no? Para gumaling. So, ganun din yung isang angulo doon na makita na isa Sacrament of Healing, not only of the body, but of the soul. Dahil mayroong confession yan, and then tatanggap ng pakikinabang o communion. Ibig sabihin, preparado yung isang tao sa kanyang paglalakbay. Lalong-lalo kung darating yung panahon, yung point of death. Dahil mas mahalaga na prepare din tayo. Dahil matitiyak natin na sigurado tayo na we're on the right track, heading towards the kingdom of God. Una, pagpalaala, ay nagbibigay ng nag-iisip ng tubig binibita. Yan pagpapaala din yun na kung tayo bininyagan, nasama tayo sa pagkamatay ni Kristo and then sa kanyang pagkabuhay.
tayo rin makamit natin ang pagkabuhay din na walang hanggan. Dahil naging bahagi tayo sa katawan ng Panginoon. And after that, yung pagsisisi. Kung pwede mo pakumpisalin yung may sakit, pakumpisalin mo. And then pagkatapos, mayroong pagnilay-nilay sa gospel reading, pag-feeling, mayroong laying of the hands sa may sakit. And then, sa huli, yung pagpahid ng langis sa noo at sa palad. Lahat ng pari, basta ordained, kailangan makapag-dispense ng sacrament o the anointing of the sick. Pari lang. Ngayon, katulad kay St. James, diba, na patawag ang simbahan, mga pari ng simbahan, upang pagalingin ng mga may sakit. Kung mayroon silang kasalanan o pagkamali, magpapatawad din ka ng mga kasalanan. Mayroon yan. Kasi may at the very beginning, yung introduction niya, mababanggit yung pangalan sa sulat ni Saint James. So, yun pinapakita yung pastoral care policy. We will broaden natin ang ating pananaw dyan. Isa sa biblical context ng anointing of the sick instead of Jesus na talaga pinofocus niya yung pagpagaling sa mga may karamdaman, sa mga nagkakasakit, maskin yung mga hindi humihingi nga sa kanya ng kapatawaran o humingi sa kanya na pagalingin siya dahil sa initiative ng mga taong nakapaligid sa kanya, kanyang pinagaling. So yung concept na yan na bagay sa sakramento ng anointing ay talagang is founded in the liturgy.